Hello? Hello ka, native. Ah, yes po. May 20k akong puhunan. Sa puhunan na 20,000 pesos. Ilang manok na ba yan? Hanggang saan ba aabot ang 20,000 pesos mo? Ano ba dapat yung bilhin mo? Breeders ba or sisiw? Pag-usapan natin yung mga standard lang na price. Sa sisiw natin, mga heritage chickens, 100 pesos. Dito naman sa ating mga breeders na or RTL, yung presyo po niyan is 1.5 yung standard price. Kaya kapag meron kang 20,000 pesos, mamimili ka 200 na sisiw or 13 or 14 na breeders. Ano naman yung mga magagawa nito? At ano yung advantages at saka disadvantages nitong dalawa? Sa breeders tayo mag-uumpisa. Sa breeders, 13 to 14 na breeders sa loob ng 20,000 pesos. So, dapat meron kang 10 inahin at saka 2 or 3 rooster. Ganyan po dapat yung ratio kasi minsan yung mga roosters natin nanghihina din po sila kapag marami silang nami-mate. So, dapat talaga mag-vitamins, no? At syempre dapat may reserba sa mga roosters. Dito sa breeders, hindi po lahat nangingitlog everyday. Kasi yung iba, every other day. Sabihin natin, ma-expect lang tayo ng 50% na may mangitlog sa iyong breeders. No? So kapag meron kang 10 inahin, sabihin na natin meron kang 5 itlog sa isang araw. Tapos sa isang linggo, makakaipon ka ng 35 eggs. No? So yung 35 eggs na yon, isang tray. Sabihin natin isang tray lang sa isang linggo. So, yung fertile eggs ngayon is nagkakalaga ng 700 to 800 pesos kada tray, no? 30 eggs. Yan. So, meron kang 700 pesos or 800 pesos sa isang linggo kapag fertile eggs. Paano naman kapag sa sisiw? 35 eggs, kahit 50% lang doon yung mapisa, no? Sabihin natin kahit 15 lang. Yan, times 100, 1.5 per week yung pwede mong kitain, no? Sa loob or sa meron kang 10 inahin. Sa 10 inahin, dahil meron kang 20,000 pesos, sa loob ng isang buwan, kikita ka sa fertile eggs. No, kapag fertile eggs yung gusto mong i-business, yan, 700 to 800 pesos a week. So magkakaroon ka ng 2,800 pesos, no, hanggang 3,200 pesos sa isang buwan. Para naman sa sisiw, 1.5 per week, no, so magkakaroon ka ng 6,000 pesos sa isang buwan. Ganyan yung kitaan dito. Hindi pa kasali yung gastos sa feeds, syempre. Dito sa manukan namin, 50% organic, 50% yung commercial. Para makatipid kami sa pagkain at effective din naman dito sa pag-aalaga namin ng aming mga manok. Dito naman tayo sa gastos. No? Kapag meron kang 13 heads to 14 heads na breeders, dapat mong ubusin dito, standard talaga, no, is 80 to 100 grams. Yan. Kaya nga dito sa inyong nabiling breeders sa halagang 20,000 pesos, 13 to 14 breeders, makakaubos ka ng 10 kilos to 1.1 kilos of feeds. Yan. So, magkano ba yung per kilo ng patuka? So, dito sa manuka namin is 50-50, 50% organic and 50% na commercial na patuka. Yan. So, magkano ba yung presyuhan ng commercial? 38 pesos per kilo. Doon naman sa organic, no, kapag per sako yung binibili namin is 20 pesos per kilo. Mas nakakatipid po tayo kapag per sako yung binili natin kumpara doon sa per kilo. Pero kapag konti lang naman yung manok nyo or hindi nyo pa kaya sa budget, pwede namang per kilo muna kayo. So, dito 50-50. Ibig sabihin, 0.5 na kilo yung ipapakain natin dito sa ating mga alagang 13 to 14 na manok. Yan. So, meron kang makagastos ka ng 19 pesos sa commercial feeds at 10 pesos sa organic na patuka. So, gastos mo everyday, 29 pesos. Yan. Sabihin pa natin, gumagastos ka sa feeds, no? 30 pesos. Lahat-lahat na. Yan, 30 pesos per day yung pwede mong gastusin.
Yan. So, sa 30 pesos a day, sa loob ng isang week, no, ay magkakaroon ka ng gastos na 210 pesos. So, kumita ka sa fertile eggs ng 700 to 800 pesos. Yan, i-minus mo lang yung 210 pesos na gastos mo, or sabihin natin 250, no? Kasali na rin yung mga vitamins. Yan. At syempre, doon naman sa mga sisiw, 1,500 pesos. No? So, pwede mong kitain sa fertile eggs is nasa 500 pesos. Doon naman sa mga sisiw, pwede mong kitain is nasa mga 1,100 to 1,200 pesos. Sa puhunan mong 20,000 pesos, kikita ka, no, ng malinis 2,000 pesos hanggang 4,000 to 5,000 pesos every month. Sa 4 na buwan, pwede mo nang mabawi yung puhunan mo. At syempre, may patuloy ka ng investment or negosyo, no, dito sa pag-aalaga ng manok. Kapag yung problema mo naman is lupa, yung kailangan mo na lang naman is 15 square meter, no, sa ganun kadaming mga manok. 15 to 20 square meters na area, no. Kahit sa backyard mo lang, kahit sa likod lang ng bahay mo, pwede kang kumita ng ganyan, no, kapag meron kang puhunan na 20,000 pesos dito sa pagmamanok. Paano naman kapag yung 20,000 pesos mo is binili mo ng 200 na sisiw? Anong mangyayari? Ang sisiw, matagal pong lumaki. Pero mas marami kang mapapalaki, no? Mas marami kang magiging breeders, pero maghihintay ka ng 6 months bago sila maging breeders. At 6 months bago pwedeng maibalik yung inyong puhunan. Pero magkano ba yung pwede nating gastusin at kitain dito sa 200 na sisiw? Kaya kung magsisimula ka ng sisiw at pagiging breeders yan for 6 months, yung mauubos mo na pera is 27,000 pesos. No? Kasi nga gumagastos ka ng 150 pesos per day, no, sa patuka. I-times mo sa 180 days na magiging breeders na yung inyong mga alagang manok. Yan, 27,000 pesos plus 20,000 pesos na puhunan. So, 47,000 pesos yung mga gastos mo bago sila maging breeders. Bawi ba kapag nabuhay yung 200 mong sisiw? Kapag nag-umpisa ka pa lang, hindi po lahat nabubuhay yung 200 na sisiw. So, dito sa manuka namin is merong freebies na 10% na free mortality. No? So, 220 heads yung makukuha nila. So, what if lang, no, yung iba, halimbawa sa iba kayo bumili, 200. Tapos hindi lahat nabuhay kasi nga, nag-uumpisa pa lang kayo. So, sabihin natin, 150 lang yung nabuhay nyo. No? Sa ginastos yung 47,000 pesos kasali yung puhunan. Yan. So, dito tayo sa 150. Yung 150 na yan, hindi pa lahat babae. Sabihin natin, yung 50 doon is lalaki. So, ano yung gagawin nyo? Siyempre, ibebenta nyo. No? Pwedeng mag-sale kayo. No? Kahit lang 1,000 pesos per head. Yung mga lalaki. Marami yung bibili niyan. So, 50 yan. 15 piraso. So, 50,000 pesos. Bawing-bawi na kayo dun sa puhunan nyo at sa ginastos nyo dun sa mga sisiw na 47,000 pesos. At kumita pa kayo ng 3,000 pesos. Yung 3,000 pesos na yun, sabihin natin, bayad na lang yun sa kuryente. Sa mga sisiw mo na naiwan, 100 na sisiw, no? After 6 months, 100 na breeders. Yan. So, yung mga breeders na yun, yung 100 na yun, sabihin natin, 80 lang doon yung inahin. Tapos 20 yung lalaki. Grabe na yung pabor na binigyan natin sa calculation na to. Yan. So, meron kang 80 hens at 20 roosters. Na yun dapat yung tamang ratio. Magkano ang kikitain mo sa 80 na inahin? Kapag fertile eggs. Fertile eggs tayo. So, sa 80 na yon kahit 50% pa rin yung kaya nilang maitlog sa isang araw. So, meron kang 40 eggs a day. And sa loob ng isang linggo, meron kang 280 eggs. No? At kapag nasa tray yun, nasa mga 9 trays lang yun. No? 9.3 trays. And, so, 9 trays times 700 pesos, kikitain mo is 6,300 pesos sa isang linggo.
fertilized eggs lang yun. Ibig sabihin sa isang buwan, magkakaroon ka ng 25,200 pesos sa fertilized eggs lang. Hindi pa kasali yung gastos natin. Pero paano kaya kapag yung kinita mo na 25,200 pesos is binili mo ng incubator na 25,000 pesos din? Sa mga breeders mong 80 hens, 20 roosters, talagang 280 eggs a week yung mapuproduce mo. No? Minimum pa yan. At syempre, yung 280 na yan, kapag in-incubate mo, sabihin natin minimum din tayo, 50% yung mapipisa. So, meron kang 140 chicks a week. And mabibenta mo yan no, ng 14,000 pesos per week. Yan. So, sabihin natin, sa isang buwan, magkakaroon ka ng 56,000 pesos per week. So, sa isang buwan lang, bawi na yung puhunan mo sa lahat ng gastos mo and pagkain sa mga sisiw. At syempre, may gastos din sa feeds. So, magkano naman yung pwede mong gastusin sa feeds? At kumikita ka ng 56,000 pesos pero hindi pa malinis. Yung malinis, itotal natin. Sa total na 100 breeders, yung kaya mong ubusin sa isang araw na patuka is 8 to 10 kilos. So, sabihin natin 10 kilos. So, 50-50 pa rin. No? So, 38 times 5 kilos of commercial and 20 pesos times 5 sa ating organic na patuka. So, makagastos ka sa isang araw ng 290 pesos. Times 30, 8,700 pesos yung magagastos mo sa isang buwan. No, dito sa ating mga breeders. Mula sa sisiyo hanggang maging breeder sila, gumastos po kayo ng 27,000 pesos sa patuka plus 20,000 pesos na puhunan. After 6 months, yung mga roosters, halimbawa merong 50 doon, ebenta mo, so 50,000 pesos yon. Dahil sa tulong ng 50 roosters, naibalik yung puhunan mo at yung ginastos mo sa sisiyo hanggang lumaki sila. Sa unang buwan, pwede kang kumita ng 56,000 pesos, kaso nga lang gumastos ka ng 25,000 pesos sa inyong incubator. Kaya sa first month, sabihin natin kumita ka lang ng 20,000 pesos. Pero ang gastos per month ay 8,700 pesos sa patuka. Or kahit sabihin natin 9,000 pesos kasali yung vitamins. Kaya posibleng within a month lang or pagka next month, bawing-bawi mo na lahat na nagastos mo sa 200 mong sisiw. At patuloy kang kikita ng 47,000 pesos monthly. Dito sa video na to, mas masasabi ko, kapag 20,000 pesos pataas yung budget mo, dun ka sa breeders. Kapag 20,000 below naman, dun ka muna sa sisiw. No? Kahit di ka umincome ng 6 months, bawing-bawi naman kapag nangingitlog na yung mga alaga nyo. Itong pagmamanok din, maganda ito kapag maganda din po yung market nyo. Market sa social media. Napakaganda kasi kapag sa social media, napakabilis po yung mga buyer. Kasi yung mga buyer natin ngayon, high-tech na rin din po. Through social media na rin sila naghahanap ng kanilang mga manok. Halimbawa naman, meron kang restaurant or karinderya. Siyempre, lahat na napuproduce mo, sa'yo mapupunta. Siyempre, mas malaki yung kikitain mo. May mga buyers na rin tayo na meron silang mga sariling restaurants. At yung ginagamit nilang manok is yung mga heritage chickens. Kasi nga, organic. Yan. So, dito sa gagawin nating restaurant din, meron tayong mga native chickens and iba din po yung usapan doon. At grabe din po, bulto-bultuhan, thousands of heads yung kailangan mong i-produce kapag native chickens mo. Ibang usapan na rin din yon. Dito muna tayo sa ating mga heritage chickens. Lagi niyong tandaan yung pera, kahit anong dami niyan. Kapag mali yung pinaggastusan mo, mabilis lang pong maubos. Pero kapag ninegosyo mo, malinis yung paraan, malinis yung pagkikitaan, talagang maganda din po yung blessings na pupunta sa inyo.